Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, Doming, pwede lahat! Doming, Doming, pwede lahat! Doming, Doming, pwede lahat! Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat! Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat! Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Natrap ang mga sugarol. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat! Talagang dumarami ang nadidinggi. Paano naman kasi? Panahon ulit ng tag-ulan. Dumarami muli ang tubig na pwedeng pangitlugan ng mga lamok na dinggi. Ano kaya? Akala ko pumunta ka na ng barangay hall, Gusteng. Hindi pa. Tapusin ko munang panuorin itong balita na pinapanood ko sa aking FB. Anong balita yan? Anong balita ngayon? As usual, patungkol pa rin sa pagkalat ng sakit na dinggi. Ala, marami daw pasyente ngayon sa ospital dahil sa dinggi. Talagang marami ang nagkakasakit ng dinggi o nagkakadinggi. At madadagdagan pa ito dahil may mga taong hindi takot mamatay. Kaya hindi sila nag-iingat. May tao ba namang hindi takot mamatay? Meron. Yung mga taong handa sa kahit anong oras. Kung ano-ano na naman pinagsasabi mo dyan. Totoo naman . Hindi takot mamatay ang mga taong humingi man ng tawad sa poong may kapal. Iyon may mga magandang kalooban at magandang pakikitungo sa kapwa nila tao. Yung mga gumagawa ng makapagbibigay kasiyahan at kaluwalhatian sa Panginoon. Marami ka na namang nalalaman patungkol sa banal na ebanghelyo. Iyong mga taong handang ibalik ang hiram nilang buhay sa poong may kapal. Oo. Totoo naman ang iyong sinasabi. Pero, yung mga takot pang mamatay, yan, yung mga taong hindi pa nakontinto sa kanilang pamumuhay dito sa mundong ibabaw. Yung mga taong sakim. Amin. May paamin. Pati na rin ang mga taong hindi kontento sa kanilang yaman at yung hindi nakukontento sa kanilang posisyon. Tama ka dyan. Marami ang hindi kontento sa kung anong meron sila. Ang mga politikong korap.
o tiwali na hindi na nila gustong bumaba sa pwestong naupuan nila. Yan ang mga taong takot mamatay, Sopeng. Ay, naku, parang hindi maganda ang takbo ng isip ng aming outstanding barangay chairman sa ngayon, Sige. Punta na ako sa barangay hall. Pati rin ako. Pupunta rin ako sa punerarya. May ililibing ulit ngayon dahil sa dingge. Oo pala. Naapektuhan daw ng dingge. Ay, naku naman. Lamok lang yan. Yan ang hindi basta pwedeng sabihin dahil nakakamatay sila. Ay, talagang totoo yan, Gusting. Alam mo, isang Hawaiano na foreigner daw yung namatay dahil sa dingge. Ganon ba yun? Oo, nakapag-asawa daw ng batang-batang Pilipina. Oh. Pero ang masamang balita, nadinggi naman. Kaya yun, hindi na nakapunta sa Hawaii yung bata na pinahamak ng kanyang mga magulang dahil namatay na nga ang foreigner. Ay, ano naku. pa ba? Grabe naman yung sinasabi mong pinahamak ng kanyang mga magulang ang bata. Ayun naman. Alam mo, kagaya nating mahirap ang magulang ng bata. Kaya gusto nilang ipaasawa ito sa Hawaiano upang makapunta sa Hawaii ito. Pero kasama ang palad. Ito na, hindi pa sila kinasal, nadinggi na si Hawaiano. Yay, ano ba yan? Ay, narinig ko lang ito Sinasabi nila dyan. Oh, teka. At bakit pinakwento mo pa ako? Di ba't punta ka na ng barangay hall? At may lakad din ako? Oo naman ano. Inabala mo kasi ako eh. Ay, ikaw dyan eh. Grabe naman ang aking biyanan. Kung ano-ano ang napag-uusapan namin patungkol sa Hawaiano na nilalamayan sa punerarya na namatay dahil sa dengue. Iba rin ang pag-iisip ng aking biyanan. Magaling kaya siya na manunulat kung matututo siyang magsulat. At yung kagawad naman na naka-duty, nasaan na naman kaya yun? Siguro, namasyal na naman. Teka lang. Isara ko muna itong pinto at iidlip lang ako ng konti dyan sa mahabang upuan. Wala naman sigurong maraming tao na pupunta dito sa barangay hall. Chairman, pumarito ka muna. Tagay. Ano naman, Chairman? Umiinom na naman kayo, mga binata. Siyempre, at may special kaming pulutan, Chairman. Ano yung pulutan ninyo, Pastor? Chairman. Ginawa nyo namang biro ang aking palayaw. Bakit ano ba yung tunay mong pangalan? Hindi ba Pastor ang pangalan mo? Tumagi ka muna. At tikman mo ang aming masarap na pulutan na adobong bayawak. Ang sarap, Chairman. Ay, sayang. May pupuntahan ako eh. Huwag kayong uminom ng labis, mga binata. Dahil lahat ng sobra ay masama. Alam namin yan, Chairman. Pero masarap talaga ang alak. Chairman. Hanga ako
sa'yo, pastor. Ngunit hindi mo bagay ang palaya mo na pastor dahil lasinggero ka. Hindi lang pastor ang palayaw ko dahil aram ko rin ang mga bersikulo sa Biblia. Ganon ba? Oo naman, Chairman. Magsisermon pa nga ako. Gusto nyo Ano naman ang isisermon mo, Aber? Mula sa Proverb chapter 20 verse 1, Mga kapatid, walang magandang dulot na ibibigay ang alak pag nasobrahan. Ganon. Anong masasabi mo, Chairman? Huwag kang mag-alala. Hindi naman sobra ang pag-iinom namin. Dahil gaya ng sinabi mo, lahat ng sobra ay masama. Dahil dyan, tikim-tikim lang. Kung tutuusin, oo. Ano na, Chairman? Tumagay ka na. Tikman mo na rin ang pulutan naming bayawak. Sige nga, patikim. Ganyan. Ako ang magsasalin ng baso mo. Sige. Ito na, Chairman. Tumagay ka na. Ang sarap naman ng pagdaloy niya sa aking lalamunan. Ito. Tikman mo na rin ang aming pulutan. Tikman ko nga. Exotic food talaga ang pulutan na bayawak ka. Anong masasabi niyo, Chairman? Masarap ba? Tagay ka pa. Wow, talagang masarap. Hindi. Anong nangyari sa'yo, Gusteng? Ang lasing ka Saan okasyon ka naman ng galing? Wala. Meron ba? Wala na ang outstanding Chairman. Buti na lang sa sopa ka na bagsak. Ay, nako. Nakatulog agad ang lasing. Ano naman kaya ang tsura ng mga tandang ito? Saan kaya naglasing? Nadanan kong tumatagay mga binata na kasama ng may palayaw na pastor na nanliligaw sa iyong inaanak. Ganun ba? At nakipagtagay ka na hanggat di mo na alam ang mundo mo. Pinagbigyan ko lang sila. Nang pag-aralan ko rin ang lalaking yun. Dahil nalaman kong nandiligaw sa ating inaanak. At ano naman ang masasabi mo doon? Presko. Wala siyang respeto sa akin bilang chairman. Hindi ko gusto ang lalaking iyon na may dagdag sa ating pamilya. Inihahalin tulad mo na naman ang inaanak mo kay Rosa na yung pinakialaman ang buhay pag-ibig niya. Dapat lang. Dahil naninirahan siya dito sa bahay. Kung saan parang anak na rin natin. Siyempre, nag-alala ako sa kanya. Lalo na't wala na siyang magulang. Sa bagay nga. Hindi ko hahayaan na may masasaktan dahil lamang sa mga walang kwintang mga tao. Bakit wala man lang mabuting lalaki na nanliligaw sa nag-iisang dalaga na inaanak ko? Ano? Ay, naku, bakit ka kasi ganyan, Gusteng? Ikaw muli ang magiging hadlang sa kagustuhan ng inaanak mo. Tinitignan ko lang naman ang ikakabuti niya, Sufeng. Ikaw, hayaan mo na lang siya. May sarili siyang pag-iisip. Pagsabihan mo nga lang. Wala akong nagugustuhan sa dalawang nanliligaw sa kanya kasi. Ay, Gusteng,
Para sa akin, mas gusto ko pa yung may palayaw na pastor. Ano? Eh kung lasinggong tao yun. Ay oo nga, lasinggo. Pero kahit na, kung siya ang mapupusuhan ng inaanak mo, o di go. Ano? Oo. Kung yun ang kagustuhan niya at doon siya masaya, hahadlang ka pa ba? Hindi ah. Ay, hindi maganda yan. Oh, bakit Nay? Parang ang init ng ulo mong pumarito. Ano na naman ang problema? Eh, yung lalaking may pangalang pastor na nanliligaw kay Tita. Oh, bakit? Nakita kong naglalaro sila ng tungit sa silong ng mangga sa tabi ng bahay nila si Neng. At bakit hindi pa maibawal ang pagsusugal na yan? Gaya ng tungit. Ngayon nyo lang ba nalaman yan? Matagal na yan, Nay. Hindi naman kasi magpaawat ang mga manunugal. Kung kailan lang may nai-report kaming tungkol dyan at hinuli ng mga pulis. Eh, bakit hindi aksyonan ng husto ang mga bagay na yan? Marami namang nare-report. Nababantayan naman ang mga hindi sumusunod dito. At balang araw ay isa na si pastor sa mga mahuhuli. Ay, mag-ingat kayo. Lalo na kayo mga barangay tanaw. Hulihin niyo ang mga sugarol na yan. At pagandahin niyo ang reputasyon ng ating barangay Hingalo. Oo, Nay. Hindi kami titigil. Wala na nga kaming tulog sa pagpapatrolya. Ay, oo nga pala. Pagsabihan niyo po si Tina. Baka papatol kay pastor. Ay, isa naman niyang inaanak ng tatay niyo. Hindi na nag-isip. Parang nakikipagsugal na rin siya. Oo yata. Lalo na hindi na siya naninirahan sa inyo. Noong una, nakitira sa amin. Pero nagpaalam dahil makikitira daw siya sa pinsan niya sa mother side dyan sa Sector 5. Umalis na pala siya sa bahay ninyo. Oo nga, dahil ayaw niya makinig sa amin. Dahil hindi nagustuhan ni tatay niyo ang mga lalaking naniligaw sa kanya. Oo. Naiintindihan ko na. Kaya, Dumeng ha, bantayan mo sila. Kung may sasali ang si Tina sa kalukuhan ni Pastor, bahala na ang tatay niyo sa kanya. Ikaw na, Pastor. Ihulog mo na ang pangtaya ko sa tungait. Nako, natatalo na ako. Ipapahiya ko pa siya. Sige na nga. Oh, ayan. Yes! Sabi ko na eh. Talo na kayo. Ay, salamat, Pastor ah. Love yous. Nako, may flying kiss pa. I love you. Halik na nga lang sana. Bawal na yan ah. Flying kiss muna. Ano ginagawa niyo? Dalawa. Dadating din yan. Wala na. Talo na ako. Ako rin, talo na rin. Mananalo ka mamaya kung alam mo ang iyong gagawin, Pastor. Sige na. Wala na akong pantaya. Ay, kahit wala kang pantaya, mananalo ka. Sabi ko naman sa'yo eh. Ikaw ang aking swerte, Pastor. Okay. Tuloy. Ala, tama na yan mga kasama. Hindi maganda kung masusobrahan tayo sa pagsusugal. Ayun, sabagay, tama yan. Ano ka ba naman, Pastor? Kung kailan ako nananalo, saka naman umaatras. Alam nyo naman na mali ang pagsusugal kung masobrahan mga kapatid. Pakinggan ninyo ako. Ha? Akala ko ba naman nagbabasa ka ng Biblia, Pastor? Noon pa lang nagsusugal na ang mga tao ah. Bininta pa nga nila si Jesucristo dahil sinugal siya ni Judas. Oo, pero... Sige, pagpatuloy na lang natin. Iayos nyo na ang mga baraha. Kailangan makabawi ako, Pastor. Pero kung gusto mo, iuwi mo na ako. Joke! Ano? Kahit
ko yang si Pastor. Hindi ko kinukonsinti ang ginagawa niya, Chairman Gusteng. Kaya ano pa ang ginagawa niyo? Bigyan niyo siya ng leksyon. Ikaw lang naman ang nagsasabi niyan, Kakaw lang. Hindi ako naghanap ng manugang. Kung yung inaanak mo lang din naman. At pati naman ako. Hindi ko rin gustong magkaroon ng manugang. Kung iyang inaanak mo rin, na siya mismo ang nagtutungo sa bahay. Ano? Hindi mo ata alam ang ginagawa niya. Talagang hindi dahil wala na sa bahay namin. Kaya naman pala Ay, sus! Wala na. Pinapahiya lang tayo ng ating mga inaanak. Kaya kahit wala ng inaanak, kung wala silang disiplina... Parang magkapareho tayo ng sinasabi tungkol sa ating mga inaanak bahala na kayo kay Pastor. Di bale, dahil gusto naman niya ang inaanak niya. Ano ba naman niyang inaanak ko sa labas? Pinanindigang anak sa labas. Makikipagpatrolya ako. Magandang ideya yan, Chairman. Lalo na wala ang isang tanod. Di bale, mayroon naman si Tanod Pagong, ang pinakamaliksi at laging handa sa lahat ng mga tanod. Oo. Magaling talagang tanod si Pagong, Chairman. Ano na? Alam na ninyo ang target natin mamayang gabi? Oo naman, Chairman. Katatawag lang ng isa sa mga lookout. Nakita niya raw ang magpartner. Magpartner? Oo. Kilala niyo yung sinasabi kong magpartner. Oo. Silang babantayan natin. Tara na. Mahahati ang grupo sa dalawa. Chairman. Yung mga tali, dalhin nyo. Ako nang maghahawak sa isa. Ano? Tay, tao ang ating mamanmanan, hindi mga aso. Para naman tayong manghuli ng mga asong gala. Tumahimik kayo. Huwag na kayong kumuntra. Kailangang mahuli natin ang mga yun. Tara na! Ako ang mauunang pumasok. Harangan nyo sila kung balak nilang tumakas. Tay, ibigay nyo sa akin yung isang tali. Ako nang hahawak dito. Yung isa ang kukunin mo. Pagong, Chairman. alito kayo. Opo. Ihanda nyo yung mga tali. Opo. Tayo na. Patungo tayo sa hagdan. Opo, Chairman. Sige, biglain nyo ang pagpasok nyo, Duming. Buksan mo ang pinto. Alam mo na kung sino ang target natin. Magbilang ka, Duming. Sige, Chairman. 1, 2, 3. Ano yan? Ano bang nangyayari dito? Sino kayo? Walang tataka sa inyo! Walang gagalaw! Mapupusasan kayo. Chairman, ano to? Bakit? Bakit nyo kami pinusasan, ha? Ninong, bakit naman? Sisasali niyo ako. Nakakahiya ka! Ang aking inaanak pa naman! Ninong! Nakakahiya ang inaanak ni Chairman. Nakakahiya. Natrap ang mga sugarol. Panaginip lang pala. Pero maganda. Kasi natrap ang mga sugarol.
At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!